We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Rider ng motorsiklo sugatan matapos mabangga ng SUV sa Lipa City. Umano'y kawalan ng supply ng tubig ilang linggo nang iniinda ng ilang residente sa isang barangay sa Batangas City. Taas presyo sa mga produktong petrolyo na kaambang ipatupad sa susunod na linggo. Mga ipinagmamalaking habing ibaan at burdang taal na gawa ng local Batanggenyo designers tampok sa Hibla at Diboho sa Batangas City. At hugis sing-sing na rock formation sa Barangay Talahib Pandayan sa Batangas City, ating dayuhin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Sugatan ng 27 anyos na rider matapos mabangga ng SUV ang minamanehong motorsiklo sa Lipa City. Nakatutok si Hazel Alviar. Iniinda ngayon ng 27 anyos na si Sherwin ang malaking sugat sa likod at gasgas sa kamay at paa matapos mabangga ng isang SUV ang kanyang minamanehong motorsiklo. Bumili lang umano ng pagkain ng biktima at nooy pauwi na. Makikitang marahan lang ang takbo ng motorsiklo na naka-flasher na raw dahil malapit nang lumiko papasok sa kanilang bahay. Pero isang SUV ang biglang sumulpot at bumangga sa motorsiklo matapos itong mag-overtake sa isang pickup. Tumila po ng biktima pero nagawa niyang tumayo agad. Swerteng hindi siya nagtamo ng matinding pinsala sa ulo dahil aminadong walang helmet nang mangyari ang aksidente. Yung likod ko po yung dinadamdam ko kasi yun po yung talagang kumaskas sa kalsada. Yun yung sobrang lalim ng sugat. Hindi na nagawang magpa-blatter pa sa pulisyang biktima pero nagpa-blatter na raw siya sa barangay. Panawagan niya sa driver ng SUV. Dapat hindi niyo po ginawa yung pagtakas sa akin para kahit makipag-usap na lang kayo sa akin, mas madali po tayong kakaintindihan. Nakikipag-ugnayan na rin daw sa kalapit barangay ang pamunuan ng Barangay Antipolo del Norte para sa posibleng pagkatunton sa SUV. Nakikipag-coordinate po kami, subalit nga lang yung gabi medyo yung CCTV natin blurred kasi pagkagabi, so hindi natin makuha yung talagang plate number po. Iba yung pag-iingat sa pagmamaneho ang payo ng mga opisyal ng barangay sa mga dumadaan sa lugar. Doon po sa mga nagdadrive, so kung maaari lang po, present of mind talaga sa pagdadrive, iwasan po natin mga aksidente. At kung sakali may mga aksidente pong nangyari, huwag naman po natin takbuhan. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, posibleng magpatupad ng taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, batay sa 4-day trading, posibleng magpatupad ng 45 hanggang 65 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. 35 hanggang 55 centavos naman ang posibleng idagdag sa kada litro ng diesel, habang nasa 45 hanggang 60 centavos ang itataas sa kada litro ng kerosene. Posible pang mabawasan o madagdagan niyan depende sa trading ngayong araw. Ayon sa Department of Energy, tumaas ang presyo ng krudo dahil sa paglakas ng dolyar, pagtaas ng demand sa China at sa hinihintay na desisyon ng OPEC Plus countries tungkol sa pagbabawas ng produksyon. Mga kapuso, bahagyang lumakas ang bagyong Aghon habang patuloy na kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro ng bagyong Aghon sa layong 135 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Base sa 2 PM bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Bicol Region, ilang bahagi ng Samar at Leyte Provinces at Caraga Region. Sa latest forecast track, inaasahang patuloy itong kikilos pa west-northwest o northwestward sa mga susunod na oras hanggang sa lumapit sa Eastern Visayas, kung saan ito posibleng maglandfall. Habang kumikilos sa loob ng PAR, lalakas pa ang bagyo at maaaring umabot sa tropical storm o typhoon category.
Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Quezon, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Marinduque at Palawan. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging alerto pa rin sa baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Bicol Region, Visayas at Mindanao, na kasalukuyang nakakaramdam ng epekto ng Bagyong Agon. Nakikipag-ugnayan na ang OCD Calabarzon sa mga LGU ngayong nalalapit na tag-ulan. Ang mga barangay nga sa Lipa City naghahanda na rin. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Kasunod ng anunsyo ng Pag-asa hinggil sa nalalapit na tag-ulan at banta ng La Niña, maigting ang koordinasyon ng OCD Calabarzon sa mga LGU sa rehiyon. May mga nakatakdang pagpupulong na raw ang ahensya sa bawat LGU para matiyak na nakahanda sila sakaling tumama ang malalakas na ulan. Nag-invest tayo sa capacity building and training program so that in this upcoming rainy season, alam ng mga LGUs natin yung mga nararapat na mga aksyon, nararapat na mga preparedness measures. Sa barangay Mataas na Lupa sa Lipa City, puspusan na rin ang kanilang ginagawang paghahanda. Isa kasi ang kanilang lugar sa mga madalas bahain tuwing tag-ulan. Tuwing Sabado kung magsagawa sila ng clean-up drive upang ang mga basura hindi bumara sa mga kanal. Ang covered court na ito sa likod lang ng kanilang barangay hall ang magsisilbing evacuation center sakaling kailanganing lumikas ng ilang residente. May mga handheld radio rin silang naka-standby para mas mabilis umano ang komunikasyon. Meron po kaming implementation of construction ng drainage system ngayon. For implementation na lang po ito, siguro po naghihintay na lang po ito ng araw bago para sisimulan. May mga nakatakdang declogging sa mga drainage sa mga barangay. Ayon pa sa OCD, hindi na bago ang makaranas ang malalakas na ulan kaya dapat daw ay may mga nakalatag ng mga protocol hinggil dito. I-establish natin yung kultura na dapat hindi tayo maging complacent kasi as far as hazard is concerned, gearing towards tayo sa prevention and mitigation at the same time sa preparedness aspect. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Pinaigting ng TDRO ang ordinansang nagbabawal sa pagdaan ng mga e-bike, e-trike, pedicab at tricycle sa ilang kalsada sa Batangas City. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Pampasaherong jeep, delivery trucks, van at mga pribadong sasakyan. Ilan lamang yan sa mga sasakyang araw-araw dumaraan sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Batangas. Sa tala ng Transportation Development and Regulatory Office, nasa humigit kumulang 20,000 mga sasakyan ang dumaraan dito sa bahagi ng Lawas Junction araw-araw. Mabibilis at malalaking sasakyan mula sa iba't ibang bayan. Kaya ang pagbabawal sa mga e-vehicles at tricycle dito sa bahaging ito ng kalsada, kanilang pinaghihigpitan. Unang-una po, ito ay nakapaloob sa ating Batangas City Traffic Ordinance of 2020. Pinagbabawal sila sa pagdaan sa mga national highway. Pero paglilinaw lamang po, ito po ay pinapatupad nationwide. Ang dahilan po doon for safety reasons. Kasi ang national highway po, kalimitan, ang mga dumadaan dito is ang speed limit is 40 and above. Ito pong mga tricycle, itong mga mababagal na sasakyan ay magiging sanhi ng aksidente. Batid daw ng tricycle driver na si Mang Bernabe ang mga ipinatutupad na batas trapiko sa lungsod. Sa kanyang mahigit 15 taon daw na pagmamaneho, pag-iingat sa kalsada ang kanyang pangunahing isinasaisip para sa kanyang kaligtasan, gayon din sa kanyang mga pasahero. Isa siya sa mga pabor sa pagbabawal ng mga e-vehicle at tricycle na dumaan sa mga highway. Okay lang naman. Dahil magaling, ligtas din ang mga tricycle kung pagbabawal ng direksyon. Mas ligtas. Pagbawal, ibawal talaga. Mahal ang huli ngayon. Iba naman ang sentimiento rito ng e-truck user na si Nanay Evelyn. Pang-service ng mga bata at nilang mag-asawang senior citizen ang pangunahing dahilan ng pagbili ng e-trike. Mas madali raw kasi ang transportasyon na lupa at hindi na kailangan ng gasolina at lisensya kapag ito ang ginagamit. Kaya ngayong may paghihigpit sa mga daraanan ng e-trike, mapipilitan na lang daw silang mag-commute. Kasi dati diretso lang kami. Ngayon iikot ka pa ng malayo para lang makapunta sa pupuntahan. Okay naman. Para at least nasunod na rin sa batas para wala nang problema. Bagamat hindi pa nanghuhuli sa ngayon ang Transportation Development Regulatory Office o TDRO dahil gumugulong pa raw ang pagpapalawig sa ordinansa tulad ng paglalatag ng mga alternate routes para sa mga e-trike, e-bike, pedicab at tricycle, patuloy sila sa pagpapaalala sa mga sumusaway sa batas trapiko. May mga nakapaskil na ring paalala sa mga kalsadang bawal ang pagdaan ng mga naturang sasakyan.
Sila po'y ating ginaguide, wina-warningan, ginaguide natin sila sa mga alternatibong ruta kung saan maaari silang dumaan at mas safe silang dumaan. Although hindi pa natin sila hinuhuli, sa ngayon more on information dissemination, kinakausap, pinapayuhan na huwag dumaan doon para sa kanilang kaligtasan, nang sa ganon ay mas mapanatili ang kaligtasan nila sa kalsada. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Tampok sa Hibla at Diboho ang mga ipinagmamalaking habing ibaan, barong at burdang taal na gawa ng local Batanggenyo designers. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, all set na rito sa Kapitolyo para sa pinakamalaking fashion event sa lalawigan. Natampok ang iba't ibang likhang hobby at mga barot saya ng 18 mga designers mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Pagpreserba ng kulturang Batanggenyo at ipagmalaki ang mga orihinal na likhang sining ng mga piling mananahi sa lalawigan. Yan ang layo ng serye ng exhibit at fashion show ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office sa selebrasyon ng National Heritage Month ngayong Mayo. Gawa ang mga likhang barot saya sa habi ng ibaan, kulambo, burdang taal at iba pang mga ipinagmamalaking tela ng lalawigan. Nasa 50 models ang rarampa para ipagmalaki ang likhang sining ng mga lokal na mananahi. Ace, maya-maya din lamang 6:30 ng gabi ay magsisimula na ang naturang fashion show. Balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Alae! 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 Actually, wala pa kaming bakasyon. Like, yung summer po is nakalaan po siya sa OJT namin for 3rd year. Dami po kasi namin pinagdaanan. Tapos, pag mga 2 weeks lang po, OJT na ulit. Then after na OJT, 4th year na, thesis na. So parang deserve ko naman magdagat kahit konti. Siyempre naman po, deserve po. Dahil nakakapagod na po ang college. Kami na po ang mauutasin ng college. Kaya po, deserve po namin magbakasyon. Sa bahay lang po. Hindi pa po sure kung magsa-summer. Magsa-summer class po. Bagsak po sa calculus. Nice. Pinipilit po maging masaya. Pinipilit naman po. Siguro po magsa-summer din. Bagsak din po. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ilang linggo nang iniinda ng ilang residente ang umano'y kawalan ng supply ng tubig sa isang barangay sa Batangas City. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Tambak ang tubal o maruruming damit na labahin sa sofa ng bahay ni Aling Aquilina sa Purok 4, Barangay Santa Rita, Batangas City. Mahigit sa 1 linggo na raw kasing walang tumutulong tubig sa kanilang gripo kaya hindi masimulan ang paglalaba. Ang mga naipong tubig sa timba mula sa rasyon, sapat lang daw para maipanghugas ng mga plato at bigas. Matinding puyat at pagod na raw ang araw-araw na nararanasan ni Aling Aquilina sa pag-aabang sa pagtulo ng tubig sa kanilang gripo. Kasi po ang kalaban ay puyat at hirap po ng kalooban. Kasi po mag-iintay po ako ng tubig kung kailan po may tulo. 10:10 pa wala pa. Gano'n na pong kagabi yun. 11:00. Mga 12:30 may natulong pa kaunti-kaunti. Di yan po ang aking iniintay-intay na mapuno yung aking timba sa lababo ng pakaunti-kaunti yun hanggang sa ako'y nakakatulog na rin po sa pag-iintay na mapuno ng tika-kaunti yung aming timba. Ang problema sa tubig, mahigit 1 linggo na raw iniinda ng mga residente sa halos 5 purok ng Barangay Santa Rita, Batangas City. May ilang bahagi naman daw sa barangay na may tumutulong tubig, kaso nga lang, mahina lang daw at kung minsay nawawala rin ang supply ng tubig. Ang pamunuan ng barangay, humingi na ng tulong sa BFP Batangas City na magsagawa ng pagrarasyon sa mga apektadong lugar habang hindi pa naaayos ang problema. Naidulog na rin daw ng barangay ang hinaing ng mga residente sa pamunuan ng Prime Water. Humingi ng tulong sa bumbero para masuplayan ang bawat household ng kahit pansamantala maibsan yung kanilang pangangailangan.
para naman kahit papaano nga naman magkaroon silang magagamit sa araw-araw or kahit 2 araw or 1 araw. Tulad nitong nagdaang fiesta, nag-request kami sa management ng Prime na kung maaari, mabigyan kami, pansamantala, mabigyan kami ng tubig. Agad naman daw umanong umaksyon ang pamunuan ng Prime Water pero humina o nawala raw ulit ang supply ng tubig sa kanilang lugar. Ang ipinagtataka naman daw ng residenteng si Aling Imelda na mataas pa rin ang kanilang bill sa kuryente kahit pa raw mahina ang supply ng tubig sa kanila. Ay tituloy pa rin, minimum, lalampas, gayon. Hindi naman hindi ka magbabayad at talagang puputulan ka. Magreklamo ka, wala na. Okay na kami kung ganun ang bayad, diga? Basta't yung tuloy ang daloy, hindi naman yung ganun, ineng minsan 3 araw, 4 na araw. Isipin mo naman yun. Gaanong ipagtitiis namin? Wala talagang nadating na tubig. Sinubukang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamunuan ng Prime Water Batangas City, ngunit wala pa silang tugon sa aming mga mensahe at tawag. Bukas ang aming tanggapan para sa kanilang pahayag. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nakadapa at wala ng buhay nang matagpuan ng 37 anyos na lalaking ito sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Tres Cuenca, Batangas. Pasado alas 8 ng umaga nitong Miyerkules. Sa report ng ilang saksi sa Cuenca PNP, may narinig silang malalakas na sigawan sa bahay ng biktima alas 6 ng umaga noong Miyerkules. Ngunit binaliwala nila ito dahil sa pag-aakalang nakikipag-inuman lang ang biktima. Ayon din umano sa ilang saksi, bagong insidente, may nakita silang lalaki na umakyat sa bakod ng biktima hapon nitong Martes. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya para matukoy ang sospek sa krimen. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa kaanak ng biktima. Hangad ng Benilde Lady Blazers na mag-3-peat sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Finals. Narito ang report ni Hazel Alviar. Mula noong Season 97, hindi pa natatalo ni isang game ang Benilde Lady Blazers at ang napakahabang winning streak na ito ay nagbunga na ng 2 kampyonato. Ngayong finals ng Season 99, wala pa ring nakakaputol sa kanilang streak. Natalo nila noong linggo sa Finals Game 1 ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament ang Letran Lady Knights. Sa panalong ito, nalalapit na sila sa kanilang pangatlong sunod na NCAA Championship. Pero sa kabila nito, may kailangan pa rin daw silang ayusin sa kanilang laro. Ngayon nakatapat namin ang Letran, challenging din naman kasi yung mga wing nila malalakas, power sila and may mga plays din sila na medyo hirap din kami, so nag-a-adjust talaga kami every point. Kumapit tayo, na veteran tayo, na pagpasok ng mga pinasok natin, nag-deliver sila agad. Kahit service lang yon, kahit receives lang yon, importante yun sa akin. It doesn't, kumbaga, mean na yung palo lang ang contribution ng player, hindi ganun. Lamang na lamang ang Lady Blazers sa championship experience laban sa Lady Knights na matagal bago nakabalik sa finals. Pero hindi pa rin nila minamaliit ang kanilang kalaban. Hindi pwedeng magkampante, so we always teach that sa mga bata. Hindi pwedeng complacent, so kailangan pukpok ng pukpok. Tapusin na if kaya, tapusin na as early as we can. Pag-play ng championship, iba na to so back to zero. So sa game 2, gagawin pa din namin yung mas best pa para wala ng game 2. Abangan ang bakbakan sa court sa Game 2 ng NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals sa linggo simula alas 12 ng tanghali live sa GTV. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, magkakaroon ng rebate o balikbayad sa toll ang mga truck na nagbibiyahe ng agricultural products. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, epektibo o magsisimula ito sa unang araw ng Hunyo ngayong taon o ang Agri-Trucks Toll Rebate Program para sa NLEX, SLEX, ECITEX, Cavitex at MCX. Ang ibabalik na halaga ay katumbas ng toll hikes na ipinatupad simula June 2023. Layo ng programa na mapababa ang presyo ng mga pagkain sa pamamagitan ng mas mababang gastos sa transportasyon. Mga accredited trucks lamang ng Department of Agriculture ang pwedeng mag-apply para dito. Kinakailangan ding may RFID account ang mga truck dahil doon ibabalik ang toll. Inisyal na ipatutupad ang programa sa loob ng 3 buwan. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog.
Kahit na nararanasan pa rin sa ilang lugar ang mainit na panahon, paghahanda na para sa La Nina ang iniatas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya at lokal na pamahalaan. Sa Batangas City, kabi-kabilaan na rin ang ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan, lalo na't inaasahan ding magpapaulan ang Bagyong Agon ngayong weekend. Kaugnay niyan, kasama natin ngayong hapon sa studio si Ginoong Rodrigo de la Roca, ang head ng Batangas City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO. Magandang hapon, Sir Rod. Magandang hapon, Sir Ace, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay sa inyong programa. Sir, bukod sa mga diklaging na ginagawa sa mga kanal at pagpuputol ng mga sanga, ano pa po ba ang paghahanda o preparasyon ng inyong opisina kaugnay nga sa pagpasok ng tag-ulan? Oo, maraming paghahanda ang ginagawa ng City Government of Batangas, hindi lang of course yung opisina ng CDRMO, but syempre yung lahat ng ating member council ng lungsod ng Batangas ay nagsasagawa ng mga kahandaan patungkol dito sa papalapit na tag-ulan. At kasama nga dito yung pag-revisit ng ating mga stockpile, yung pag-preposition ng ating at pagbisita, maintenance ng ating mga equipment, ganun din yung pagsasaayos ng ating mga evacuation center, pagsisiguro na meron tayong mga maaaring pansamantalang silungan kapag dumating na kailangan nating ilikas ang ating mga kababayan. Kasama din dito ang paghahanda natin, pagsiguro sa kakayanan ng mga barangay at na meron silang paniguradong contingency plan, yung Disaster Risk Reduction and Management Plan, na kung saan ay siyang susundan kapag kakailanganin nating tumugon sa panahon ng pangangailangan ng ating mga mamamayan. Sir Rod, may information drive o campaign rin po ba kayong isinasagawa sa mga residente? Opo, marami po tayong ginagawa at tulong-tulong po yung lahat ng ahensya sa lungsod ng Batangas. Hindi lamang po yung CDRMO, but of course, kasama din po natin ang tanggapan ng DILG, ang Bureau of Fire Protection, ang PNP, ang City Social Welfare, ang atin pong City Health, lokal na tanggapan po ng ating Public Information Office at iba pa pong miyembro ng City Disaster Risk Reduction and Management Council para po sa mga kahandaan. At kasama nga po dito, of course, yung mga dissemination, information drive papunta sa atin pong mga komunidad. Sir, gaano na po kahanda ang inyong opisina para naman sa La Nina? Para po sa La Nina, tayo po ay talagang nadodoon yung kahandaan, and tayo po ay patuloy ang coordination sa mga ahensya na siya namang nagsasaayos ng atin pong mga drainage system, katulad ng DPWH at ng atin pong City Engineering Office, katuwang ang iba't iba po nating mga barangay na kung saan ay lalong-lalo na yung mga komunidad na nakakaranas ng mga pagbaha. Sir, bagamat hindi naman inaasang direktang tatamaan ng Bagyong Agon ang Batangas ngayong weekend, ayon sa Pag-asa, inaasahan pa rin ang mga katamtaman o kalat-kalat na pag-ulan dito sa Calabarzon, kabilang ng Batangas. Ano po ang pinakasariwang paghahandang ginagawa po ng inyong opisina? Yes, gaya ng nabanggit natin kanina, tayo ay patuloy na nagsasagawa ng pag-preposition ng ating mga supply. Sinisiguro po natin na just in case na kakailanganin po natin, tayo po ay makakatugon sa pangangailangan po ng atin pong mga mamamayan. Hopefully, magkaroon nga ng pag-ulan, mabiyayaan tayo ng ulan, pero ang atin pong panalangin naman, wag naman sanang sobrang dami sapagkat buhaghag pa ang lupa. Buhaghag pa po ang lupa, dulot po ito ng napakahabang tag-init naman. Kaya kung halimbawa pong bubuhos ang napakalakas na ulan, may tendency din po ito na magpalambot ng atin pong mga dalisdis ng bundok na siya namang pwedeng maging dahilan ng mga pagguho ng lupa. Panguli na po, sir, ang inyo pong mensahe sa publiko bilang panawagan na rin nga po sa inyong paghahanda ngayong papasok ng tag-ulan at dito rin sa inaasahang Bagyong Aghon. Salamantalahin ko, Sir Ace, yung sa akin pong pasasalamat sa lahat po ng residente ng lungsod ng Batangas, of course, sa atin pong Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee, sa atin pong mga barangay DRRMO at sa lahat po ng atin pong mamamayan sa lungsod ng Batangas, ang kanila pong pakikiisa lalong-lalo na doon sa ginagawa po nating clean up drive. Sana po yung mga bagay na ito ay makatulong bago po dumating itong naturang tag-ulan. Maraming salamat po, Ginoong Rodrigo de la Roca, ang head ng Batangas CDRMO. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ibinabala ng Health Department ang wild diseases na posibleng mausong sakit sa tag-ulan. Samantala, ang bisa ng mga tinanggap na COVID-19 vaccines noong pandemya, posibleng humina na ayon sa DOH. Alamin yan sa report. Salita na naman ang init-lamig ngayon habang tila nagtatransition ang tag-init sa tag-ulan. Wild weather ba? Tila wild din daw ang mga sakit na posibleng mauso sa mga susunod na araw, lalo pag tag-ulan na talaga. W para sa waterborne diseases o mga sakit na maaaring makuha sa pag-inom ng kontaminadong tubig dahil sa mga pagbaha. I para sa influenza-like o malatangkasong mga sintomas tulad ng ubo, sipon at pananakit ng katawan. Bakit dumadami ang nagsisipon, nagsusore throat? Maaaring dahil yan sa pagbago ng panahon ng ating lalamunan. Naninibago sila dun sa tubig sa hangin. Nai-irritate yung lining ng ating mga lalamunan at ilong. Pagpapanatili ng malusog na pangangatawan ng panlaban daw ng ilan kontra sa sakit. Marami pong tubig lang, inom lang po na madaming tubig. Yung gawain pong bahay, parang yun na po yung pinakang sa pagpapapawis po. Huwag din daw kalimutan ng L o leptospirosis dahil sa mga pagbaha at ang dengue at iba pang sakit na dala ng mga lamok tulad ng Zika at chikungunya. Pag medyo malamig, maraming tubig, kung saan namumugad itong mga lamok, talagang tumataas ang dengue. Dapat talaga panatilihin po natin yung kalinisan sa loob ng bahay. Yung mga kapaligiran po natin, dapat linisin po yung mga goma po na may mga tubig na nakaimbak, kailangan po nating itapon. Bukod sa wild diseases, binabantayan din ang tumataas ng kaso ng COVID-19 dahil posibleng humina na ang bisa ng mga tinanggap na COVID-19 vaccines noong pandemya. Ito rin ang tinitignang dahilan ng Ministry of Health ng Singapore sa bilang lobo ng mga kaso roon. Kaya muling pinaiigting ang kanilang pagbabakuna. May mga reformulated vaccines na, mga updated COVID vaccines, kaya lang hindi available yan dito sa Pilipinas. Talagang mag-ingat tayo at magmatsyag sa mga sintomas natin dahil pwede tayo mag-severe, especially do sa mga matatanda, even if you are vaccinated. Sa Pilipinas naman, may anunsyo nitong Lunes ang Makati Medical Center kaugnay ng dagdag COVID beds dahil sa bahagyang pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Bagamat malayo raw ito sa bilang noong kasagsagan ng pandemya. Sa buong bansa, mababa ang hospital utilization rate ayon sa Health Department. Pero pinag-iingat ang mga vulnerable o yung mga nakatatanda at may ibang malubhang sakit. No requirement for border control, no requirement for mandatory masks, no requirement for additional vaccination. But we're monitoring the cases. Marjorie Padua, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Sabado, May 25, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipa City, Malvar, Mataas na Kahoy, Balete, San Jose at Rosario, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit at paglilipat ng transformer at conversion at row clearing ng mga linya. 3 volcanic earthquakes kabilang ng isang volcanic tremor ang nairehistro ng PHIVOLC sa kanilang 24 oras na monitoring sa Bulkang Taal. Tumagal ito ng 6 na minuto. Tumaas naman sa mahigit 4,000 tonelada ng sulfur dioxide o asupre ang inilabas ng bulkan. Mahina ang pagsingaw ng plume nito na naumabot sa 600 metro at napadpad sa Kanluran, Hilagang Kanluran. Walang namatang volcanic smog o VAGS sa palibot ng Bulkang Taal. Patuloy ang paalala ng otoridad na mahigpit na ipinagbabawal ang pananatili sa Taal Volcano Island. Napahanga ang netizen sa hosting skills ni Gabby Garcia sa katatapos na coronation ng Miss Universe Philippines 2024. Samantala, nagtapos ng junior high school with flying colors sina Sparkles Princess Aliyah at Kisha Serna. Narito ang report ni Hazel Alviar. Umani ng papuri at paghanga mula sa netizens ang husay sa pag-host ni Gabby Garcia sa katatapos lang na coronation ng Miss Universe Philippines 2024. Bukod sa malinaw na pag-deliver nito ng kanyang speels, maganda rin daw ang ipinakita nitong confidence. Hirit pa ng ilang netizens, pwede na rin siyang sumabak sa pageant bilang kandidata. Nagtapos ang junior high school ang Sparkle Young Stars Princess Aliyah at Kisha Serna with flying colors. Proud na ibinahagi ni Princess ang kanyang panibagong milestone sa kanyang social media. Bahagi si Princess sa upcoming GMA afternoon series na Forever Young. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ang malahugi sing-sing na rock formation sa Barangay Talahib, Pandayan sa Batangas City ating dayuhin sa report ni Denise Avante.
Habol pa sa tag-init, let's take a road trip sa dulong barangay ng Batangas City na hindi pa huhuli sa magandang scenery. Tampok dito sa Barangay Talahib Pandayan ang malinis at asul na dagat na dinarayo ng mga turista. Lalo na at may picture-perfect rock formation pa. Ito ang sing-sing na bato na ipinagmamalaki ng mga residente. Ayon sa pamunuan ng Barangay Talahib Pandayan, umabot sa mahigit 800 mga turista ang dumayo rito sa lugar para mag-swimming at magpa-picture sa tinaguriang sing-sing na bato rock formation dito sa aking likuran. At ngayong summer vacation, inaasahan ng pamunuan na dodoble o triple pa ang mga darayong turista dito sa lugar, kaya puspusa na ang kanilang pagsasaayos at paglilinis ng pasyalan. Naabutan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang grupong ito ng kabataang naglilinis sa Dalampasigan. Bilang isang mamamayang Pilipino, responsibilidad din natin na pangalagaan ang ating kapaligiran, lalo't lalo na nasa dagat ang buhay ng mga mamamayan dito sa lugar na to. Environmental fee lamang ang kinakailangang bayaran sa lugar at maaaring mo nang ma-enjoy ang paliligo at ang picture-perfect na lugar. Budget friendly lang po tayo. 20 pesos po para sa mga bata at 30 pesos para sa matatanda. Open naman po ito para sa lahat. Yun naman pong actually yung ibibigay ninyo na 20 pesos and 30 pesos ay donate lang para sa ating tagalinis ng ating kapaligiran. Para kay Sandro, malaking bagay ang pagdagsa ng mga turista sa kanilang barangay. Isa kasi siya sa mga tumutulong sa mga resort owners tuwing peak season. Dahil mas madaming turista, mas malakas ang kita. Tiniyak naman ng pamunuan ng barangay na magkakaroon ng barangay tanod katuwang ang Philippine Coast Guard na magbabantay upang matiyak ang kaligtasan ng mga beachgoer at mga namamasyal. Bagamat may 1 oras ang layo ng sing-sing na bato mula sa poblasyon ng Batangas City, tiyak naman daw na masusulit ang biyahe at pagod dahil sa picture-perfect na atraksyon sa lugar. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Na-stress naman po pero super happy po kasi natapos na po. Nice. Nakapag-swimming na po. Nauna na po. Depende na lang po kung may mag-aaya pa. Na-stress po pero okay lang naman po kasi nasusurvive ko po yung SEM na ngayon po. Magbabasketball. Basketball lang? Hindi. Mamasyal din. Mamasyal saan? Oh. Pagka-graduate ko yung mag-e-enjoy ako. Yang sa pamilya, para mamasyal din. Baka po pumunta po sa Cavite po. Nice. Anong gagawin mo sa Cavite? Punta ko po yung mga kapatid ko po doon. Sa bahay lang po. Walang gagawin pa kulo, hindi ka magsuswimming o ano? Hindi ko lang po. So hindi mo alam kung anong gagawin mo ngayong bakasyon? Hindi po. Wala pa pang plano. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.